welcome to TDSI. Ngayong araw, isa na naman pong bagong graduate ang aalamin natin kung ano ang mga naging journey niya inside TDSI. Isa po siyang nurse from Oakley, USA. Here's Sir Michael. Hi, Sir Michael! Hi, Ma'am Yuki. Happy New Year. Happy New Year din po and congratulations po once again, di ba? Ang ganda ng pa-New Year sa inyo dahil ngayon ikaw may graduate na sa TDSI. Kaya nga po, napaka-blessed po. Thank you po. Sir Michael, would you like to introduce yourself para dun sa mga kapwa natin traders na gusto po kayong makilala? Ako si Michael David from Oakley, California. TDSI graduate sa cryptocurrency. Crypto, balik ko po pala ay isa sa mga crypto graduate natin. Yes, Ma'am Yuki. Nag-join din ako nung para sa US market at saka dun sa Forex. So prior this TDSI, sir, may background ka na po ba sa trading? Meron pero mostly dun sa parang lang ako buy and hold. Kasi parang yun ang trading ko before, you just buy and then wait till mag-appreciate yung stocks. Yeah, prior to sa TDSI, meron na rin akong parang experience sa trading. Pero mostly yung buy and hold lang ako. Nagwe-wait lang ako till mag-appreciate yung stocks. Tapos pagka bebenta ko na siya pagka may gain na. Pero hindi siya sustainable. Parang hit and miss. Pero nagpa-profit ka naman doon before, sir? May times na nagpa-profit, may times na mostly hindi. Kasi holdable lang siya. And then, para bang intindi ko noon, you hold agad sa minsan bagsak na yung stocks kahit na cost average ka lang, parang Nag-averaging ka lang. Averaging ka lang. So before pala, sir, nagtitrade ka lang as parang investor, something like that, without using any strategy. Yeah, parang wala kasi lately ko lang natutunan yung mga tinuturo ni Ma'am Lioness. Saka yung sa mga books na binebenta niya. So mga what year ka po nag-start mag-trade, sir? Parang 2017. Almost 7 years na po, magsa 7 years na this coming 2020. This 2024. Kasi nung parang 2017, height din siya ng ng cannabis stocks, ng Tesla, tapos ng Amazon, medyo talagang nag-surge sila. Saka yung Bitcoin. Kaya nag-hold lang. Tapos pagka may kita, benta na agad, parang gano'n. So parang masasabi natin na pagdating sa using strategy or using those indicators, parang bago sa'yo ang paggamit ng mga indicators, gano'n. Yeah, parang siya, ibang approach. Kumbaga mas naintindihan ko na yung mga different approach dahil nga sa gabay ng TDSI. So how did you learn about TDSI, sir? Kasi dahil nga sa kagustuhan ko matuto, tapos siya ba dito sa Amerika, iba naman yung style ng pagtuturo nila. So naghahanap ako ng parang Filipino trader na magtuturo. So hanggang sa na-chance ako ngayon dun kay Ma'am Lioness, paano mag-trade sa PSE. So sinalihan ko na yan hanggang sa nagtayo na siya, naggumawa siya ng mga libro. So binili ko yung mga libro, lahat ng libro hanggang sa mag-start na mag ng mga TDSI.
Tapos yung iba din pa pang mga ano mga lesson. So doon ko natutunan doon ko na ano yung sa Traders Den PH. Yung TDSI course is yung first initial offering. Parang Mm, ako 22 yata batch yun. 1. Yeah, batch 1. So, sir, what is TDSI for you and what were your expectations upon joining? So TDSI para sa akin parang siyang yung concise learning sa trading. So ituturo niya kung paano yung tamang yung mga basic ba paano ka mag-setup ng account mo hanggang sa paano yung mga mag-trade, strategies din lahat para matutunan mo paano magsimula ng trade mo with the right So, approach. so we can say that this TDSI course is for newbies din talaga. Kasi even pag o-open pa lang ng account is itinuturo na. Oo, yun ang maganda kahit sabihin mo na wala kang alam sa trading or baguhan ka pa lang, itong TDSI is magtuturo sa iyo kung anong ins and outs ng trading with the strategies at saka nga yung tamang gabay or right approach. So, Sir Michael, can you tell us about your experience as a TDSI student? As a TDSI student, kumbaga tinuturo niya yung paano ka maging efficient trader. Saka yung patience, kailangan may patience ka as a trader kasi nga if you really want to learn, kailangan kailangan maging matiyaga ka at saka maging coachable ka. Kasi lahat naman parang spoon feed na nga kasi lahat nga tinuturo nga hanggang sa maging emotionally stable ka at saka maging ready ka na as a trader. Yun ang mga as a student mga natutunan ko sa TDSI. So, parang inside TDSI course, sir, naging disciplined trader ka. Tama. As well as na-control mo rin yung emotions mo while you're trading. Mm-mm. So, yun nga pati pine-prepare ka sa mo sa bawat trade mo na yung tamang discipline kasi hindi pala basta alam mo na yung strategy at saka yung mga iba't pang mga signals akala mo ready ka na emotionally pero hindi pa pala iba pala yan. So how about bootcamp, sir? Did you join bootcamp and how was your experience? And how was it? Yeah. And, nag-join din ako ng boot. Kasi nga sa bootcamp, sabi nga ni Ma'am Lioness na keep your losses small. Kumbaga, yung right approach talaga is learn to put stop loss dun sa bawat trade mo. Kasi pag hindi ka naglagay ng stop loss, baka masunog yung port mo. Kasi yun ang ultimate naman talagang ng trading pala is yung longevity as a trader at hindi yung pag kala mo puro ka panalo. Yung pala patagalan sa pagte-trade hanggang sa maging ka na, maging immune ka na sa 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 losses. And actually, that's the reality of trading, di ba? Hindi ka laging gain. That's Oo. why we have kilos. Ano naman, sir, yung mga activities nyo inside TDS? Tinitingnan nila
pati ni Ma'am Lion sa ng mga RM, yung mga improvement mo, kung meron man, o yung mga dapat bang i-correct, kung meron ka rin mga questions na about sa paano yung tamang trading, o paano yung, kailan ba yung, kailan ka dapat bumili, kailan ka dapat mga entry signals, exit signals, mga ganon, kung kailan ka dapat mag-sell. So lahat yun, nakaturo o tinuturo. At saka yung mga classmate mo rin, parang na-update din sila. Na-update ka rin sa kanila. So parang malaking factor pala doon sa discourse na nakakausap nyo mismo yung mentor nyo once a week na nakakapag-meeting kayo with your classmates. Yes, that's true. Saka yung yung sinesend mo yung mo, PNL mo. Namo-monitor. Namo-monitor nila kung how was your trading ng buong week. So Sir Michael, ano naman po yung 3 best things about being a TDSI? So, yung struggle mo as a trader, hindi ka lang mag-isa, parang meron kang kasama para ituro sa iyo yung tamang pagte-trade. Maganda yun parang meron kang Nakakausap. tatanungan. Secondly, yung mentorship kasi nila, parang lagi kang may kagapay, yung laging kang kasama para yung nga ituro sa iyo yung tama mong pagte-trade. At saka pinatitibay yung kalooban mo. Lalo na pagka puro ka talo. Kasi So mahirap importante talaga din. yun eh. Mahirap talaga yun pagka that's the reality nga ng trading, di ba? Na hindi ka palaging panalo. So importante din talaga kasi especially sa mga newbies na hindi kasi maiiwasan. Once na ikaw ay newbie, lahat ng gagawin mo, itatanong mo kasi kung tama ba yung ginagawa mo or hindi. Diba? Yeah. Kasi hindi Okay. mo alam kung tama ba siya or hindi. Kaya big factor din talaga yung may natatanungan ka, nasasagot yung tanong mo, and meron kang group na alam mong naiintindihan kung ano yung na-experience mo ngayon na hindi ka nag-iisa. Na Tama. marami kayo, kaya napapalakas din yung loob mo. Saka pagka meron kang kasama na or kaklase na nakagraduate, parang nai-inspired ka. Kung, kung sila nga nakagraduate, siguro ako rin gagraduate din ako. Instead na makipag-compete sa kanila dun sa mga graduate na, kasi karamihan, karamihan ng mga student parang medyo nadadown sila. Sinasabi kasi nila, bakit yung iba graduate na ako hindi pa? So, wag niyong i-compare dun sarili niyo. Lagi kong sinasabi, never compare yourself to others. Gawin niyo silang inspirations na sila nakagraduate. Wag niyong i-down yung sarili niyo na bakit ikaw hindi pa until now. 'Di ba? Gawin niyo silang inspiration. Like what Sir Michael did, 'di ba? Ginawa yung inspiration yung iba na nakagraduate na. Sinabi nga niya sa sarili niya na gagraduate din siya. And now, ayan, si Sir Michael ngayon ay isa ng TDSI graduate. Oo nga. Salamat sa inyong tulong. Dahil din po yan sa tiyaga mo, sir, di ba? Na hindi ka nag-give up. Even you experienced several losses before, di ba? You still continue to trade. Mm-mm. How about, sir, kasi di ba, you're a US trader before you entered crypto. Cryptocurrency trader, as a crypto trader, hindi ka ba natakot i-try naman yung crypto by this time? So parang nisip ko parang same philosophy rin naman kasi nga nagte-trade na rin ako ng US stock, kung incorporate ko rin man yung mga natutunan ko sa TDSI as a crypto trader. So parang mas magagamit ko yung knowledge ko sa TDSI para maging efficient trader ako at yung nga matuto ako ng gusto para maging successful din ako as a trader. Kaya hindi rin naman ako natakot. I mean, takot kasi nga
Kasi nga dun sa cryptocurrency, mabilis yung pera mo mabilis mawala kaysa dun sa US stock. Kasi medyo very volatile dun sa cryptocurrency. Sobrang volatile kasi pagdating sa crypto. How about your schedule, sir? Hindi ka ba nahirapan mag-trade sa crypto? Medyo hindi, ano man, hindi naman actually. Kasi yung cryptocurrency, open siya 24/7. Hindi katulad ng US stocks, meron siyang time lang na open siya na hindi ka makapag-trade. So I trade lang kung meron after ako mag-work at or pagka-off ako sa work. Mostly nagte-trade ako pag weekend. Kaya yung nakita ko parang cryptocurrency and forex medyo mas okay sa akin. So, Sir Michael, can you tell us about your trades naman po? Ano yung highest gain and highest losses mo dito sa trades mo? Ano lang ako, small trader lang ako. Kasi nga, nasa learning process pa rin ako. Saka, tinetrade ko lang yung parang, pwede ko siyang mabantayan kasi nga, minsan kahit volatile siya, minsan kahit nasa 15 minutes or 5 minutes, matagal siya matagal siyang kumalaw. Kaya lalo na pagka may pasok ako kinabukasan, tinetrade ko lang yung kaya kong So maliit lang yung mga ko. Maliit lang yung losses ko, maliit lang yung mga gain ko, like mga $10, $20 lang, or $50 lang, gano'n. So, talaga nakikilos mo talaga siya. Binabantayan ko lang talaga yung aking stop loss. Experience several losses po ba? And how did you deal with it? Yeah, medyo struggle ko dati yan yung losses. Kasi nga, parang walang katapusan talo. Pero sabi nga ni Sekjo, keep trading lang. Kasi there's another trade o yung trade mo na talo will not define you who you are as a trader. But it will define your character and prepare you emotionally para dun sa mga darating na big trade. So, there's another good trade for another day, kumbaga. Hindi na uubusan ng opportunity Yeah, pagdating sa hindi ka global. maubusan. So, sir, Kaya ano kailangan maging emotionally prepared ka. ano yung mga mistakes na nagawa mo and paano mo sila na-overcome? So, ginagawa ko is minumove ko yung stop loss para hindi siya ma-hit agad. Thinking na tama ba yung ginagawa ko. Lalo na papalaking talo mo pag ginagalaw mo yung stop loss. Kasi Ah, nag-hope ka pa na bumalik siya, ganun, kaya nag-move ka ng stop loss mo. oo, hindi kasi nga may para bang pag tiningnan mo yung mga previous na galaw ng market. Para bang nangyari na akit din siya ulit. So akala mo ganun ang mangyari pero iba pala. So hindi pala. So Until the market prove you wrong. oo nga eh. Tapos minsan katulugan ko yung aking trade. Nakalimutan ko lagyan ng stop loss. For you, Sir Michael, was trading hard? In the beginning, oo. Kasi hindi mo pa siya kabisado kung ano yung tama mong gagawin, tama ba yung ginagawa mo. Pero as you progress dun sa bawat trade mo everyday, nakikita mo yung improvement mo, nakikita mo na yung mga natutunan mo is na-apply mo. Kaya although challenging siya pero worth it na maging side job ba yung trading. Sir, yung hardest part ng trading journey mo? So pinaka-struggle ko talaga is yung paano ma-overcome yung losses mo. Pero buti nga dahil sa mga tinutulong ng TDSI, ng Ma'am Lioness, ng mga RM na learn to respect yung discipline. Wala kang
hawak doon. Hindi mo hawak yun kung ano yung outcome ng trade mo. So, respect yung market, just put your stop loss, and then go with the flow. So, pag na-hit Parang yung nga stop diba? loss, put another trade na lang. Parang no one can control the market talaga. Ang kaya mo lang kontrolin is yung losses. Mm-mm. So, masasabi ko, finally, um, one step forward lang ako sa aking trading journey. Sabi ko na meron din outcome, positive outcome yung mga pagpupuyat ko. Nagbunga na din lahat. Nagbunga na ng ang aking mga pinagpupuyatan. Ngayon, Sir Michael, na ikaw ay graduate na dito sa ating TDSI, na experience mo na kung paano maging isang student inside TDSI. Would you recommend TDSI sa mga friends, family members, and colleague mo na gusto rin mag-try mag-trade? Highly recommend na maging TDSI din sila. Para yung trading journey nila will start at the right approach agad. Kasi malaking bagay yung meron kang nagme-mentor sa'yo o naggagabay sa'yo kung anong dapat mong gawin bilang trader. Kasi misconception ng iba pagka magte-trade ka, manood ka lang ng YouTube. Pero iba iba yung TDSI. Pagka gusto mo ng ultimate experience as a trader, kailangan talaga may nagme-mentor sa'yo. And TDSI has the right tools para sa yung trading journey. So talagang kailangan talaga sa isang student, mahirap yung kasi yung mag-self-learn lang, di ba? Kaya kailangan talaga ng isang mentor na talagang makakatulong sa'yo, di ba? Sabi mo nga, dapat nasa right path ka. Nasa right mentor ka. Kaya nga. Especially sa mga newbie na umpisa pa lang, di ba? Alam nyo na kung nasa ang landas talaga kayo. Magkaroon kayo ng parang foundation sa trading na tama. Kaya nga sana yun din yung yung ituro sa school. Yung para maging financially literate ka. Kasi yun ang kulang sa kulang sa education system. Kahit dito wala, hindi rin tinuturo yan. Ang 9 to 5 or ang trabaho yan para magbayad lang ng mga bills mo. Pero minsan kulang pa nga Pero ang negosyo, siya yung magbibigay sa ng financial freedom. Na pwede mo rin ipamana sa mga anak mo o sa next generations. Correct. I remembered one time I interviewed Mr. Prandi. Sabi niya sa akin noon, kasi Mr. Prandi is one of my students under mine. Sabi niya, "Ma'am, kailan kaya magiging ganito kalaki yung sweldo ko?" Yung kinita niya ng isang linggo is mas malaki pa sa sweldo niya ng isang buwan. Pagdating sa talagang pagka nagkaroon ka ng financial freedom talaga, di ba? Makikita mo talaga na mas malaki yung kikitain mo, mas malaki yung opportunity outside sa company, di ba? Outside sa pagiging employee. Sir Michael, ano po yung message mo sa mga kapwa mo trader na gusto rin mag-try pumasok dito sa global or international market? In-encourage ko sila na mag-explore sa international market kasi mas malaki ang opportunity o mas marami kang matututunan para mas lumawak ang iyong kalaman sa iyong trading journey. At saka marami siyang opportunity, huwag tayong matakot sa mga misconception na sabi nila madali masunog ang pera mo doon sa cryptocurrency, sa forex, even sa US market. So mas maganda yung gawin din natin kung ano yung tama kasi mas maganda yung nag-iintay sa atin. Hindi natin malalaman kung ano yung nag-aantay sa atin kung hindi natin susubukan. Kaya kailangan medyo
open ka, maging malawak ang iyong kaalaman, or maging bukas ka sa mga sa mga possibilities na maaari mong mag-experience o mag-gain out of sa pagtitrade sa international market. So, thank you so much, Sir Michael, sa pag-share mo po ng iyong experience dito sa amin. So, totoo naman talaga, once you're inside a TDSI, like what you said nga, magiging isa kang disciplined trader, di ba? At inside TDSI, yung mga feelings ng mga newbies na magkakaroon sila ng kausap or they can rely on their RM na talagang magga-guide sa kanila step by step from the start, di ba? Until they can trade on their own. So thank you so much, Sir Michael, sa iyong pong time. And do you have a final message po? Nais ko magpasalamat sa buong staff ng TDSI, kay Ma'am Lioness, kay Sekjo, sa walang sawa nilang tuturo sa amin o paggabay sa mga katulad ko na gustong matuto sa pagtitrade. Kung wala kayo at saka yung mga tinuturo nyo, mas siguro hanggang ngayon ganun pa rin yung aking kaalaman sa pagtitrade at hindi ako nag-grow. More power sa inyo at saka mas marami pa sanang matutong mga Pilipino, kapwa natin o kababayan natin, para magkaroon sila ng other options. At later, sana balang araw ma-incorporate na rin yung financial literacy, maturo na rin sa bawat eskwelahan para maging umunlad naman yung bansa natin, Pilipinas. Correct. So thank you so much po once again, Sir Michael. We're very proud of you po. And congratulations po. So thank you po. Thank you. Day po. Happy New Year ulit, Ma'am Yuki. Thank you po. Happy New Year po.